Fish on. Tama ang hinala ko. Fish on. Ay. Fish on, guys. Yes. Ang guys, kinain niya. Ito yung kinain niya. Paano ko nahuli ang sibas na ito? Panoorin mo ang video. At ipapakita ko sa iyo ang technique na ginamit ko. So ito ay tinatawag ng mga Hapon na Ashimoto Kara. Dito muna tayo sa right side. Magsimula kang malapit sa ashimo or sa paa mo. Kasi ang isda nasa malapit lang natin. Ay, meron guys, may pumitik. Hindi natin nakuha. Yung cheese natin ng color guys. Okay guys, fish on. Tama ang hinala ko. Fish on. 50. Yan, balik tayo sa ating hit lure guys. Dito tayo sa kajiki natin, grab. So ginawa ko, dyan lang siya guys. Dito sa gitna. So mga nasa 4 meters lang. So nag-bottom drift ako. Ganun lang. Hinulog ko lang doon. Dito lang talaga sila sa boundary. Dito tayo guys. Pero nakikita ko. Kasi dito talaga tayo sa boundary ng dark line. Pisong guys. Pisong. Pisong. Yes. Pangalawang huli natin. Yes. 58. Pangalawang sibas. Yan, balik tayo guys. Dito sa ating bottom drift. Yan lang sila sa gitna talaga. So mga 3 meters, 4 meters away sa atin. Yan sila sa gitna. 1 meter away sa boundary ng dark line. So ang ginagawa ko, kinakasap ko muna sa malayo. And then, i-bottom drift ko lang. Nandito lang sila. Meron yun. Ay, hindi nakuha. Sintalon yun. Meron yun guys. Hindi nakuha. Pangatlong strike guys. Hindi na nakuha. Actually hindi. Nakaano na ito tayo. So, pang-anim na strike na pa. Pang-5. Kinakain niya gubi ang kinain niya. Kaya nasa ilalim talaga sila. Kaya gubi pattern. Tama-tama itong bottom drift. Ang gubi pattern. Ito naman tayo. Hinapit lang natin konti. Ito tayo guys. Change tayo ng standing position. Dito. Masasabit. Ay, finally.
Kailangan alamin kung saan yung lure mo. Kala ko bumigat. Nasa lupa na pala siya. Kasi kailangan mo talagang pakiramdaman. Pag medyo bumigat ng konti yung lure, hihilahin. Kasi nandiyan na yung kumakagat na. Meron dito guys. Dito tayo guys. Minsan ay nasa live position kasi parang feeling ko parang isda. Hindi lang natin natatamaan. Yun. Ay! Hindi nakuha. Ayun. Hindi nakuha. Oh, nipiki. Nipiki. Hi. Sibas des. Ayun nga. Ay, hindi na nakuha. Wala na guys. Kaya. At dito magwawakas sa ating fishing adventure ngayong gabi kung saan ay napatunayan natin na ang isda ay nasa malapit lang. Isa sa mga lesson na natutunan ko ngayong gabi na hindi natin kinakailangang mag-target ng mga isda sa malalayo. In fact, yung mga hapon ay may tawag dito, Ashimoto Kara. Ibig sabihin, kung magsisimula kang mag-cast, magsimula ka Ashimoto or malapit sa paanan mo. Nakakuha tayo ng dalawang sibas na nasa 3 meters away lang sa atin. Talagang malapit lang. Kaya hindi natin kinakailangan na talagang mag-cast ng malalayo para makahuli ng isda. Magsimula tayong mag-cast sa malapit lang sa atin. Ito yung Japanese technique na tinatawag na Ashimoto Kara. Ito si Erwin sa Fishing Sigbin na nagsasabi na ang fishing ay napag-aaralan. Para sa iba pang mga Japanese fishing techniques na magagamit mo rin sa Pilipinas, i-click lang ang video na ito. And of course, huwag mong kalimutan mag-subscribe, i-click lang ito para sabay-sabay tayong matuto sa sistema ng fishing at sabay-sabay tayong matuto ng iba't ibang mga Japanese fishing technique. Fish on. Fish on.